Magandang gabi po. Narito po tayo sa Pandacan, Maynila. Ito po ang harapdaan ng Pandacan, Maynila po. Yan. Ganito po ang tanawin dito sa Pandacan. Yan. Ito po ay sa harap ng liwasang balagtas dito sa Pandacan. Ito po ang tinatawag na liwasang balagtas. Ganito po ang tanawin kung sumasapit na ang gabi, lalo na po ngayon na mainit ang panahon. Ang naririnig po nating awitin o musika na naririnig ay gabi-gabi po ay meron daw pong tugtugin na maririnig katulad sa ngayon. Ito po naman ang napakagandang fountain nila. Talaga naman pong naging makulay. At lalapit po tayo sa pinaka-landmark. Ito po ang landmark ng liwasang balagtas. Bagamat si Francisco Balagtas ay taga Bulacan, Panginay, Bulacan, ay nagkaroon po siya ng napakalaking kaugnayan dito sa Pandacan, lungsod ng Maynila. Sinasabi po sa landmark na ito na siya ay pinaparangalan ng lungsod ng Maynila at magsilbing huwaran sa Kamaynilaan at sa buong bansa. Ito po ang sinasaad ng landmark patungkol kay Francisco Balagtas. At ngayon po, ating bibigyan ng iba't ibang tanawin. Yan, si Kumpadre Kumaway. Yan po. Kakaliwa po naman ako. Napakaganda talaga ng kanilang fountain. Tamang-tama ang pagpunta ko po rito. Ngayon dahil kaarawan po ng ating pambansang Makata. Ngayong Abril 2, sa kanyang 236 na kaarawan. Isinilang po siya noong 1788, 1788. Yan po ang makikita natin na fountain sa liwasang balagtas. Tama-tama ang pagkakapunta ko rito dahil kaarawan niya ngayong araw na ito. 236 na kanyang kaarawan. Ito po ang mga karaniwang makikita natin sa liwasang balagtas dito sa Pandacan. Inuulit ko po, ang naririnig nating awitin ay ganito ra po gabi-gabi. Hindi na natin kailangan ang mag-background ng music. Yan po ang mga mag-aaral ng Rojas High School. Ginagabi
At ngayon po ay palapit na tayo sa pinakabantayog ng ating pambansang Makata na si Francisco Balagtas. Ang totoo po, ang pangalan niya ay Francisco Baltasar. Subalit dahil po siya ay magaling sa balagtasan, ay tinawag na siyang Francisco Balagtas. Ngayong araw na ito po, Abril 2, ay kanyang kaarawan. Isinilang po siya noong 1788. Narito po tayo sa harap ng kanyang bantayog dito sa liwasang Balagtas. Mapapansin po na may mga handog na bulaklak sa kanya ngayon. Yan po ang mga bulaklak na handog sa kanya. Yan po. Dahil kaarawan po niya ngayong araw na ito. At bilang pagpapakita na pinaparangalan siya ng lungsod ng Maynila, ay naito po ang pagpaparangal sa kanya ng lungsod ng Maynila. Ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna Pangan at Komisyon sa Wikang Pilipino ay ginugunita ang ika-236 na kaarawan ni Francisco Balagtas Baltasar. Si Balagtas at ang kanyang ploma sa kapayapaan. Abril 2, 2024, ika-7 ng umaga, liwasang Balagtas, Pandakan na Maynila. Ito po ang sinabi ng lungsod ng Maynila tungkol sa kanya. Si Balagtas at ang kanyang ploma sa kapayapaan. Sinasabi na ang kanyang sinulat na Florante at Laura ay isa sa mga pangunahing aklat na bumabatikos o nagsisiwalat tungkol sa pang-aabuso ng mga Kastila dito sa ating bansa. Katunayan, sa mga paglalakbay ni Dr. Jose Rizal ay dala niya ang aklat na Florante at Laura. Isa ito sa mga unang aklat na naglalabas o nagsisiwalat ng hindi magandang pamamalakad ng mga Kastila sa ating bansa. At muli, babalikan po natin ang kanyang bantayog. Dito po kung piyesta sa Pandakan tuwing ikatlong linggo ng Enero ng kapanahunan po ni Francisco Baltasar Balagtas ay naiimbita siya na magtanghal dito ng balagtasan. At sa sasagwagin nila ng balagtasan, ang balagtasan palibas ay wala pa noon na karaniwang pagtatanghal o palabas. Ang pinakatampok sa kaarawan ay ang balagtasan. At sa balagtasan na yon ay may isang babaeng humanga sa kanya. At yon ay si Maria Leonora Rivera. Sinasabi na nagkaroon ng unawaan ang kanilang mga damdamin.
Subalit, ito ay hindi pinayagan ng kanyang kasintahan na si Mariano Nano Kapuli. At gumawa siya ng paraan upang muling maagaw ang kanyang kasintahan kay Francisco Balagtas. At siya ay humantong sa kulungan. At dahil sa mga pangyayaring iyon, sa kanyang pagkakakulong ay winawasak, ginugutay ang kanyang puso sa panibugho dahil nabalitaan niyang si Maria Leonora at Mariano Kapuli, pamilya ng mga nakakariwasa sa Pandaka noon, ay muling nagkamubutihan. At dahil sa mga pangyayaring iyon, ay sumama ang kanyang loob. At dahil sa sama ng loob na iyon, ang kanyang napagtuunan ng pansin ay ang sumulat ng isang aklat. At yan nga ay ang Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isang aklat na classical dahil napakaganda ng mga nilalaman. Classical ito dahil ang mensahe, may nakikinig sa atin dahil ang mensahe, saka nag-aaral to'y UDM po. Anong? UDM. At dahil sa kanyang sinulat na aklat na Florante at Laura ay naging classical. Ang mensahe ay nababagay sa lahat ng panahon, sa lahat ng pook at sa lahat ng uri ng tao. Kaya ito ay classical. Marahil sa hindi nangyari kay Balagtas ang isang malungkot na naganap sa kanyang buhay, ay hindi siya makakalikha ng aklat na Florante at Laura. Sinasabi na ang isang gulok kinakailangan magdaan sa mainit na apoy upang ito ay maging isang matigas at matalim na gulok. Katulad din ng isang ginto, kinakailangang magdaan din sa nagniningas na apoy upang magkaroon ng isang hiyas na tulad ng ginto. Marahil kung hindi nakulong at dumanas ng matinding kalungkutan at pagkabigo si Balagtas, ay hindi siya makakalikha ng walang kamatayang Florante at Laura na ngayon ay pinakikinabangan ng mag-aaral ng ating bansang Pilipinas. Sinasabi niya sa kanyang unang pahina ng aklat na kay Celia, ay pinapatungkol niya ang paghahandog na yon kay Maria Leonora Rivera. Dahil si Maria Leonora ay isang napakagaling na mang-aawit sa simbahan ng Pandakan dito sa bayan. Dahil si Santa Cecilia ay ang patron ng mga mahilig sa musika. At ngayon, Francisco Balagtas, sa iyong ika-236 na karawan, binabati kita sa iyong karawan kasama ng ito ng isang kabataang mag-aaral. Pangalan mo? Angie Pascual. Angie Pascual. Yan. Sana ang mga narinig mo, Angie, makatulong sa iyo. Anong grade mo na? College po. College na. UDM po. UDM. Ay nagkaroon ka ng kaalaman tungkol sa buhay ng ating pambansang Makata, si Francisco Baltasar Balagtas. Maligayang karawan, Makatang
Francisco Balagtas. Salamat sa gabing ito. Isang pagpupugay sa isang dakilang taong katulad mo. Salamat po. At yan po ang kanyang bantayog. Dito po sa Liwasang Balagtas. At muli po, pagpupugay sa dakilang makata ng bansa.